Pinakain ako, binigyan ako. Sabi naman ng babae, kasi yung ahas tinukso ako. Umating ka ng prayer meeting, umating ka ng Bible study, pero yung buhay mo parang malayo doon sa katotohanan. Kaya mga kapatid, walang kasalanan o walang lihim na hindi mabubunyag. Hindi maluluwalhati ang Diyos kung ang buhay mo ay dati pa rin. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang makita natin ang ano na to, yung bilang ang panimula, talagang yung pag sinabing original, talagang yun na yun. Pero ang nagiging pag ang tao, di ba? Ang tao kasi pag yun na yun, pero gusto pa ring baguhin. Di ba? Gusto pa ring baguhin niyo yung yung original na disenyo. Kaya ganoon tayo, di ba? Yung iba, di ba? Yun ang itsura niya, gusto pa rin baguhin. Di ba? Gustong magpaganda. Di ba? Gustong baguhin yung kanyang yung itsura niya. Hindi makontento. Di ba? Ano po kaya ang naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganung karakter? Dahil po ito po ay yung disenyo ng Panginoon sa atin, ng si Eva at Adan, di ba ginawa sila ng Panginoon ayon sa kanilang ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Yan, yun po yung ating text sa ayan. Yan, the original design created to reflect His glory. Yan po yun. Ayan, yan po yung ating talata. Sabi diyan, sinabi ng Diyos, siguro basahin po natin sabay-sabay. Genesis 1:26. Sinabi ng Diyos, langlangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkakaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami ay makakarinig ng iyong salita. Ako po inyong gabayan na aking pong mapahayag inyong salita ng malinaw at higit sa lahat ito po'y aming ma-apply sa mga buhay namin. Patuloy po namin hayaan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa mga buhay namin. Ito po ang isang dalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Yan yung pag sinabi kasing image o larawan, ito ay sabihin ito yung reflection ng Diyos sa atin na dapat na maipakita sa mundo. Pero ang ang sabihin tayo yung mga tagapagdala ng larawan, no? Sabihin yung imago Dei o image bearer. Yan. Sabi diyan, ang tao ay nilikha upang ipakita ang karakter ng Diyos sa mundo. Yan. Di ba kung babalikan natin yung sitwasyon sa Eden, sa Garden of Eden, di ba, kompleto na doon eh. Kompleto yung yung mga pangangailangan nila. Pangangailangan nila Adan at Eva, kompleto na yon. Wala na silang hanapin pa dun sa pero may utos ng Panginoon sa kanila na maaari niyong kainin lahat ng mga prutas diyan, mga hayop, mga diyan, lahat ng mga diyan. Pero ang isang bagay na hindi niyo dapat kainin, yung tree of good and the tree of knowledge of good and evil. Yan, ang hindi nila. Yun ang inutos ng Panginoon kay Adan. Yan, inutos ng Panginoon yung kay Adan. At
sabi po dito sa ating pong talata, bago tayo patuloy, sabihan, pag sabihin ito yung lilikay natin ng tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Sabihin, hindi, pag sinabing yung our likeness, hindi totally talaga na tulad ng Diyos, kundi katulad. Hindi tulad, kasi magkaiba yung katulad sa tulad. Kasi pag sabing tulad, talagang Diyos talaga. Magiging yung tao, parang Diyos rin, hindi ganon. Sabihin, ipapakita niya lang yung paano magmahal ang Diyos, paano magpatawad ang Diyos, paano magpakumbaba ang Diyos, magmahal ang Diyos. Yun yung mga karakter na dapat na ipadama natin, ipakita natin ng karakter ng Diyos. Di ba? Mahirap magpatawad, di ba? Lalo na kung hindi humingi ng tawad. Mahirap magmahal sa hindi ka ibig-ibig. Tama ba? Yun yun. Yeah. Pero ang Diyos, hindi ganon. Di ba? Pag siya nagmahal, mahal talaga. Magpatawad, patawad talaga. Hindi niya na pinagbalik-balikan. Pero pag tayo nagpatawad, parang pag nakikita mo yung tao, parang hindi mo na malimot yung ginawa niya sa'yo. Di ba? Kasi may lamat na. Pero ang Panginoon, pag siya nagpatawad, patawad talaga ang ating Panginoon. At hindi lang tayo na ipakita yung karakter ng Diyos sa mundo, kundi pangalawa, ang tao ay tinalaga ng Diyos upang maging katiwala. Di ba? Kung babalikan natin yung text natin kanina, yung kanina po, yan, di ba sabi dyan? Sila ay mamamahala ng mga hayop, isda, mga gumagapang, yan ang mga nila noon. Sila yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Doon pala nagsimula yung ating pagiging katiwala. Pag sinabing katiwala, hindi ka may-ari. Ikaw lang ay inutusan na pamahalaan mo yung ginawa ng Diyos. Yung mga inano ng Diyos sa atin. Yan. Pero ano po ang nangyari dyan sa original na disenyo ng Panginoon nang sila ay nagkasala na? Hindi na maganda, di ba? Hindi na maging maganda yung resulta. Pangalawa, mga kapatid, hindi lang tayo ay nilikha o tagapagdala ng larawan ng Panginoon sa mundo, kundi tayo rin ay nilikha para sa kanyang kalawalatian upang magbigay ng karangalan sa Diyos. Yun lang ang gawain nila Eva at Adan noon. Di ba? Maganda yun, di ba? Ginagawa nila. Kain, tapos pupuri, masamba. Yun lang ang ginagawa nila. Sarap buhay. Di ba? Wala silang hindi sila nagtatanim, hindi sila nagpapawis. Wala pa, hindi pa sila hirap noon dahil maganda pa yung kanilang relasyon sa Diyos. Di ba? Sabi niya, ang tao ay nilikha para sa magbigay ng karangalan sa Diyos at para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yan po yung kaya ginawa tayo ng Panginoon ng Diyos. Yan ang ginawa sa tao. Pero dahil dyan, yan po dapat ang ginagawa nila. Pero meron silang ginawa kung kaya nasira yung plano ng Diyos. Ano yung nasira nila? Di ba? Yung pagsunod ng utos ng Panginoon. Ano ba ang utos sa kanila ng Panginoon? Di ba? Pwede niyong kainin lahat maliban sa isang puno na nagbibigay ng mabuti at ng masama. Sabi sa Genesis 3:6, kaya't nang makita ng babae na ang punong kahoy ay mabuting kainin at siguro maganda yun, nakakulugod sa kanyang paningin na dapat nasain upang maging pagkain o upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Ano kaya nangyari dito, mga kapatid, sa Panginoon?
Ano kaya ang, tulog kaya si Adan? Tulog kaya siya? Si Adan ba kaya ay nasa, nawala siya sa ano, no? Nawala siya sa umari siguro, ulirado, hindi niya maalala siguro yung utos sa kanilang Panginoon, huwag nilang kukunin. Pero ano po ang naging ano dito? Kung bakit po nahulog si Eva at si Adan, o si Eva muna, dahil unang nakita niya yung kanyang mata. Nakita niya. Siguro ano to, masarap to. Diba? Nakita niya, maganda, masarap. Yung laman niya. Mata, laman. At isa pa, yung pangatlo. Sabi diyan, sila ay magiging matalino. Diba? Magiging matalino sila. Pag yun ay ginawa niya. Kaya, yan po ang nangyari. Tuloy natin yung verse. At pareho nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila ay mga hubad. Dati, nang di pa nila nakakain yun, wala pang, hindi nila alam. Walang mali siya, hindi pa nila yung kanilang yung kaubdan. Tuloy natin, magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng igos at kanilang ginawang panakip. Narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoon Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Nakita niyo, di ba? Pag tunay nga, totoo nga talaga na pag ang tao ay nakagawa ng kasalanan, nagtatago. Tama ba? Nakapatay, nagnakaw, ng rape, ano pa? Di ba? Yung mga, sabihin kahit sa mga simple na mga kasalanan, siguro sa bahay, di ba? Yung anak mo, nangupit, o anong ginawa? Ano mga ginagawa ng mga bata? Di ba? Nakabasag, nakasira, di ba? Nagtatago sila, hindi na inaamin na sila ay may nagawang pagkakamali. Pero ito, nagkakagawa sila ng pagkakamali, sila ay, ang ginawa nila? Nagtago sila. Pero sabi sa verse 9, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya ay sinabi, saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Verse 11, tuloy natin. Sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kainin? Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na sa akin, mga kasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Nagkaroon na po ng sisihan. Kasi yung babaeng binigay mo pinakain ako, binigyan ako. Sabi naman ng babae, kasi yung ahas tinukso ako. O diba, nagsisihan na sila. Diba? Ganun yung mga gagawa ng kasalanan. Ginawa niya na, diba, iba nga nakulong na Hindi ko po ginawa yun. Pero may nakakitang ginawa niya, hindi niya inaamin. Yan po ang karakter ng tao na kung saan nakagawa ng paglabag o kagawa ng kasalanan. Totoo ba to, mga kapatid? Totoo ba na pag tayo nakagawa ng kasalanan, tayo ay guilty or maring hindi ka nagigilty dahil ayaw mong aminin? Di ba, naalala niyo yung yung sa TV? Sino ba yun? Aminin. Kaya, dito po, kita natin dito, sila po ay nagsisihan. Sinisinihadan yung babae, sinisinihan ng babae yung ahas. Di ba? Imbis na sila ay mag-sorry, hindi sila nag-sorry sa Panginoon. Kaya sila ay, hindi ko na, kasi mahabang talata ito, maraming talata. Kaya ang nangyari,
Di ba, gumawa sila ng ano, ang ginawa nila? Gumawa sila ng pang-cover sa kanilang katawan na dahon. Tatagal ba ang dahon? Ha? Tatagal ang dahon? Ha? Malalanta yun at nagiging brown. Malalanta. Kaya ibang mga verses pa, pumatay ang Diyos ng hayop at yung balat ng hayop na yon yung ginawa niyang ginawang pang-cover sa kanilang katawan. At sila ay pinalayas. Pinalayas sila, sabi doon, kay Eva, siya ay mahihirapan sa kanyang panganganak. Si Adan naman, paghihirapan niya, pagpapawisan niya, yung kanyang kakainin. Pagpapawisan yung kanyang kakainin. Kaya may trabaho. Diba? Imbis na dati, hindi sila naghuhukay, hindi pa sipol-sipol lang. Pero ngayon, mahirap na. Kailangan mo na magbanat ng buto, magtupad, magtrabaho para ikaw ay kumain. Yan po yun. Paano maibabalik ang disenyo na nasira? Diba? Una, dapat nating aminin na tayo ay makasalanan. Diba sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Kaya nang nagkasala si Eva at Adan, imbis na aminin nila, inamin nga nila, pero dahil inamin nila, nang sila ay tinawag na. Doon pa lang sila nagsabi. Di ba? Imbis na dapat lapit sila sa Diyos, Diyos, Ama, Diyos, patawarin mo kami, nagawa namin kinain namin yung hindi nagtago sila. Para akala nila, hindi sila makikita. Kaya mga kapatid, walang kasalanan o walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya kung may mga kasalanan tayo, atin ang aminin at pagsisiyan ang ating kasalanan sa Diyos. Yan yung pangalawa, pagsisiyan ang ating kasalanan. Pag sinabi kasing repentance, hindi lang to sa bibig, dapat makita sa gawa na ikaw ay nagsisisi. Diba? At ano pa? Pagtanggap at panampalataya sa Panginoon. Jesucristo ko lang ng end. Sabi diyan, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. John 1:12. Yan po yun. Kaya, ito po yung mga paraan na para panumbali po yung nasirang disenyo ng Diyos, maibalik, ma-restore, ma-renewed, kinakailangan ng pag-amin sa kasalanan, pagsisisi, panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung yan ay hindi mo pa nagawa, na totoong magsisi ka sa iyong kasalanan at lubusan mo tinanggap siya sa puso mo, ikaw ay nanalig, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, kung ito ay nagawa na natin, sinasabi natin na tayo tumanggap sa Panginoon, tayo ay sumunod sa bautismo ng tubig, dapat patuloy yan yung iyong ginagawang pagsunod o pananampalataya sa Panginoon. Yan po yun. Paano natin maipapakita ngayon yung glory ng Panginoon, yung kalawatian ng Panginoon? Unang-una, ito yung tinatawag ng banal na pamumuhay. Sinabi ng Panginoon sa 1 Peter 1:15 and 16. Yung 50 lang ang doon. Kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Diba? Mayroon po ang mamuhay ng matuwid or diba, yung matuwid nga, banal na pamumuhay. Na yung dati mong ginagawa na kasalanan, dapat sikapin mong hindi na magawa. Talikuran mo na. Kaya nang ibig sabihin ng kasi ng repentance, pagtalikod sa kasalanan. Hindi pagtagilid. Kasi pagtagilid, kita mo pa rin, nakatagilid ka lang eh. Dapat talaga na tatalikuran mo yung kasalanan. Hindi natin kailangan na katulad ng mga yung mga nakatira sa bundok, mga sa mga
lumalayo sa sa kabiasnan, di ba? Yung mga monks ba yun? Para hindi rin sila mahawa ng mundo. Di ba? Kasi ang kasalanan, hindi naman, lumalayo, lumalapit yan. Ano pa, mga kapatid, paano natin may papakita ang kalwalatian ng Diyos? Banal na pamumuhay, mabubuting gawa. Ano sabi sa Matthew 5:16? Pagliwanagin nyo ang inyong mga ilaw upang liwalatin nila ang iyong amang nasa langit. Yan. Kaya kung ginagawa natin ay masama pa rin, chismis pa rin, o paninira pa rin, o dati mong ginagawa, matutuwa kaya ang Diyos? Sinasabi mong Kristiyano ka, nagsisimba ka every Sunday, umating ka ng prayer meeting, umating ka ng Bible study, pero yung buhay mo, parang malayo doon sa katotohanan. Di ba? Parang, kaya nga, hindi maluluwalhati ang Diyos kung ang buhay mo ay dati pa rin. Na sinasabi mong ikaw ay nananampalataya pero malayo ang buhay mo. Kaya, kamusta na mga kapatid? Isipin natin na tayo ay asin at ilaw ng mundong ito. Lalo na ngayon, talagang malala na po yung yung kasalanan. Di ba? Malaganap na ang kasalanan ng mga tao. Kaya nga, ano ang madaling gawin? Ang masama o ang mabuti? Ha? Ano madaling gawin? Di ba? Mahirap gawin yung mabuti. Ang ginagawa ng mga tao, puro masama. Di ba? Puro kasalanan. Kaya, huwag natin gayahin yun. Tayo ay binago na. Di ba sabi nga dyan, no? Renewed in His image. Binago na tayo ng Panginoon sa kanyang imahe. Ano pa? Pag-ibig sa kapwa. Di ba? Matthew 22:39. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang nauna doon, sa verse 38, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, pag-iisip, lakas, at kaluluwa. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pangapat, sa lahat ng gawain ay mabibigyan natin ng kaliwalhatian ng Diyos. Ang sabi doon, anuman ang inyong iniinom, kinakain, o ginagawa, gawin yung lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kumusta po mga kapatid? Yung ating mga ginagawa, ito ba ay niluluwalhati ba ang Diyos? Diba, naalala ko lang yung speaker natin kay Ray, si Obista, diba? Ang sabi niya, ang ating mga trabaho ay pwedeng maging worship yun. Pwedeng maging worship. Ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Kaya, bawat ginagawa natin, dapat naluluwalhati ang Panginoon. Hindi tayo pakitang tao. Kung totoo ka sa ginagawa mo para mabigyan ng luwalhati ang Panginoon. Di ba naalala ko lang yung quote ng the chief end of man is to glorify Him and enjoy Him forever. Tama ba? Ang ano ko? Yan po yun. Na ating luwalhatiin ng Panginoon sa mga buhay natin. Sino ba ang niluluwalhati pag gumagawa tayo? Ano ba, sa office o ano mang ginagawa natin? Diba? Sino ba ang binibigyan natin ng parangal? Ating sarili o ang Panginoon? Ayan, dito na po tayo sa pagtatapos. Ito po yung tatlo. Sabi niya, nilikha sa wangis at tayo sa kalarawan ng Diyos. Nilikha upang ipakita ang wangis ng Diyos. Nilikha upang luwalhatiin ang Diyos. Yan. Sa ano po tayo? Application na tayo mga kapatid. Application tayo na tanong. Sa anong... Diyan mo kayo rin. Sa anong aspeto ng buhay mo ang kailangan mong ipakita ang kaliwalhatian ng Diyos? Trabaho, pamilya, asawa,
At marami pang iba na dapat mong, anong aspeto ng buhay mo. Pangalawa, ano ang isang konkretong hakbang na gagawin mo ngayong linggo upang masalamin, baliktad yung ano, masalamin ang karakter ng Diyos sa ibang tao. Makita ang karakter ng Diyos sa ibang tao. Makita sa ating mga buhay. At sa paanong paraan natin magagamit ang ating mga talent, oras at yaman upang purihin ng Diyos sa halip ang ating sarili. Yan po yung mga kapatid. Paano natin magagamit para purihin ang Panginoon? Hindi ang ating mga sarili. Kaya, salamat tayo na sa kabila ng nasira yung disenyo, pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Siya pa rin ang nagbigay ng solusyon para mabalik yung sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. Diba? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya upang kung ikaw ngayon ay hindi ka pa nare-restore, ngayon ang panahon na aminin mo ang iyong kasalanan, pagsisiyan mo, at tanggapin mo ang Panginoon at manampalataya ka sa Kanya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo inikha para luwalhatiin ang Diyos. Yan lang, wala nang iba. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magpayaman o kundi para siya bigyan ng kaluwalhatian. Hindi naman masamang yumaman kung ito ay naayon sa kanyang kalooban. Diba? Kung naayon sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, salamat po sa pakikinig at maging sa nakikinig sa online na tayo ay nilikha ng Panginoon para siya ay bigyan parangal sa mga buhay natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong paalala sa umagang ito. Tunay nga o Diyos na kami inyong niligtas, nilikha para sa inyong ikalulugod. Kami po inyong tulungan, gabayan, na talagang sikapin namin na mabigyan ka ng kaluwalhatian. Ano man ang aming ginagawa, ano man ang aming iniisip, o kayo po ang tutulong sa amin na upang aming mabigyan ka ng kaluwalhatian. Makita po ng mundo na kami inyong anak sa magitan ng kami nagmamahalan, nagtutulungan, nagpapakumbaba, nagpapatawad, at sumusunod sa iyong mga salita. Kaya salamat o Diyos sa iyong paalala. Ito po ang isang madalangin sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen.